Sa kwentong ito, makikilala natin si Kuya Ramil, isang pragmatic na tao na hindi naniniwala sa mga multo. Pero paano kung ang kanyang paniniwala ay subukin ng isang gabi sa Casa de la Cruz, isang bahay na kilalang pinamumugaran ng mga hindi matahimik na kaluluwa? Sa pagpasok nila sa misteryosong bahay, mararanasan nila ang mga kababalaghan na hindi maipaliwanag ng siyensya. Handa ka na bang malaman kung ano ang nakita ni Kuya Ramil at kung bakit nagbago ang kanyang pananaw? May kilala ba kayong tao na sobrang pragmatic? Yung tipong lahat ng bagay ay gusto nilang ipaliwanag gamit ang siyensya o kaya naman ay logic? May nakilala akong ganyang tao noon at may kinalaman sa multo ang karanasan ko sa kanya. Si Kuya Ramil, siya yung taong pragmatic na sinasabi ko. Hindi ko siya kamag-anak pero pinsan siya ng isa kong kaibigan. Galing siya sa syudad at nagpunta sa amin sa probinsya dahil may inaasikaso siyang lupa na nabili raw ng tatay niya. Isang araw, dumating siya sa bahay namin kasama yung pinsan niyang si Kuya Ariel. Nakilala ko si Kuya Ramil at nakwentuhan niya ako tungkol sa mga multo na nararanasan namin sa bayan. Sabi ni Kuya Ariel, hindi raw naniniwala sa mga ganong kwento si Kuya Ramil. Sabi naman ni Kuya Ramil, kalokohan daw yung mga ganoong bagay. Isa sa mga opisyal ng barangay na nandun sa amin ang nagbiro kay Kuya Ramil. Kung hindi raw siya naniniwala sa multo, ay patunayan niya sa pamamagitan ng pagtulog sa isang abandonadong bahay. Ang sabi ni Kuya Ramil ay, sige raw, walang problema. Natawa na lang kami dahil alam namin na matatakot din siya kapag nagtagal siya sa bahay na iyon. Ang pangalan ng bahay ay Casa de la Cruz, isa sa mga pinakamatandang bahay sa bayan namin. Sabi ng mga kwento ay may nagpaparamdam daw sa bahay na iyon, kaya nga ito inabandona ng mga may-ari. Sabi ni Kuya Ramil ay sasamahan daw siya ng pinsan niyang si Kuya Ariel. Pero sa kondisyon na kapag natakot si Kuya Ramil, ay sasagutin nito ang lahat ng gastos nila sa susunod na bakasyon nila sa probinsya. Pumayag naman si Kuya Ramil at doon na nagsimula ang lahat. 8:00 ng gabi, nagpunta kami sa Casa de la Cruz. May dala kaming mga flashlight, pagkain at sleeping bag. Sabi ni Kuya Ramil ay magpapalipas lang daw sila ng gabi doon. At kapag walang multong nagpakita sa kanila, ay dapat daw sa buong bayan na ang makakaalam na kalokohan lang ang mga ganoong paniniwala. Nung nasa loob na kami, ay naglatag lang kami ng sleeping bag at umupo sa sahig. Naghintay kami ng mga magpaparamdam pero wala naman kahit ano. Tahimik lang sa loob ng bahay. Nung bandang 10:00 ng gabi ay nakarinig kami ng mga yabag sa itaas. Napatingin sa akin si Kuya Ariel at alam kong natatakot na siya. Pero si Kuya Ramil ay nakangiti lang. Sabi niya, baka raw may pumasok na magnanakaw sa itaas. Dapat daw ay tingnan namin kung sino yon. Pero bago pa kami makagalaw, ay nakarinig kami ng umiiyak na babae. Sabi ni Kuya Ramil ay baka raw may ginagahasa sa itaas. Tumayo siya at naglakad papunta sa hagdan. Pinigilan namin siya ni Kuya Ariel at sinabi namin na multo yung naririnig namin. Tumawa lang si Kuya Ramil at sabi niya ay kalokohan daw yun. Nagsimula na siyang umakyat sa hagdan at wala na kaming nagawa kundi sundan siya. Nung nasa itaas na kami ay wala naman tao. Si Kuya Ramil ay sinasabi na baka raw may nakatago sa isa sa mga kwarto. Pero nung binuksan namin lahat ng pinto ay wala naman tao. Bumalik kami sa sala at naglatag ng sleeping bag. Sabi ni Kuya Ramil ay, yun lang ba raw ang nagpaparamdam sa bahay na iyon? Yabag at iyak ng babae? Sabi niya, ay baka raw may pumasok lang na tao at lumabas din. Nagalit na si Kuya Ariel at sinabihan si Kuya Ramil na huwag na lang magpanggap na hindi natatakot dahil halata naman daw na nanginginig yung boses niya. Nagalit din si Kuya Ramil at sinabing kalokohan daw ang mga multo. Si Kuya Ariel ay nagpilit na may multo at hindi lang niya nakikita
dahil bulag siya sa katotohanan. Doon na sila nag-away, nagsisigawan sila at halos magsuntukan na. Pero bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa itaas. Tumahimik kami at nakiramdam. Nakita ko na natatakot na si Kuya Ramil pero ayaw niyang ipakita sa amin. Tumayo siya at naglakad papunta sa hagdan. Sabi niya ay titingnan niya kung ano yung kalabog. Pero bago pa siya makarating sa hagdan ay nakita namin na may puting anino na naglalakad sa itaas. Napatigil si Kuya Ramil at nagsimulang manginig. Tumakbo siya pabalik sa amin at sabi niya ay nakita raw ba namin yung nakita niya? Tumangulang kami at sabi ni Kuya Ariel ay sabi niya, kalokohan ng multo. Hindi na sumagot si Kuya Ramil. Nung bandang 12:00 ng gabi ay nakatulog na si Kuya Ariel. Si Kuya Ramil naman ay gising pa rin pero halatang natatakot. Ako ay nagbabantay lang. Nakiramdam ako sa paligid. Maya-maya ay narinig ko na naman yung mga yabag sa itaas. Napatayo si Kuya Ramil at naglakad papunta sa hagdan. Sabi niya ay titingnan niya kung sino yon. Pinabayaan ko na lang siya pero sinundan ko pa rin siya. Nung nasa hagdan na kami ay nakita namin na may babaeng nakaputi na nakatayo sa dulo ng hagdan. Nakatitig siya sa amin at yung mukha niya ay sobrang lungkot. Hindi na nakapagsalita si Kuya Ramil, nakatitig lang siya sa babae. Yung babae ay nagsimulang maglakad pababa, hindi na nakagalaw si Kuya Ramil. Ako naman ay hinihila ko na siya pababa. Nung nasa baba na kami ay nakita ko na nasa likod na namin yung babae, nakatitig pa rin siya sa amin. Sabi ko kay Kuya Ramil ay tumakbo na kami palabas. Pero si Kuya Ramil ay nakatitig pa rin sa babae. Maya-maya ay nagsalita na yung babae. Sabi niya, ay bakit daw namin ginugulo ang bahay niya? Galit na galit yung boses niya at doon na tumakbo si Kuya Ramil palabas. Sumunod na ako sa kanya at iniwan namin si Kuya Ariel na natutulog pa rin. Nung nasa labas na kami ay hinihingal na si Kuya Ramil. Sabi niya ay nakita raw ba namin yung babae? Tumango ako at sabi ko ay pasensya na kung natakot siya pero talagang may multo sa bahay na yon. Hindi na sumagot si Kuya Ramil. Maya-maya ay lumabas na rin si Kuya Ariel. Galit na galit siya at sinisigawan niya si Kuya Ramil. Pero si Kuya Ramil ay nakatitig lang sa isang bagay na hawak niya. Nung tingnan ko ay isang locket na may picture ng babae. Nung makita ni Kuya Ariel yung locket, ay nagtanong siya kung saan nakuha ni Kuya Ramil yon. Sabi ni Kuya Ramil ay hindi raw niya alam. Basta nasa kamay na lang daw niya nung nasa loob pa sila ng bahay. Nagsimula nang umiyak si Kuya Ramil at sabi niya, ay kilala niya yung babae sa picture. Kapatid daw niya yon na namatay sa sakit. Nagtaka kami ni Kuya Ariel. Pero si Kuya Ramil ay tumakbo na papunta sa kotse niya. Sumunod kami at nakita namin na nag-iimpake na siya ng mga gamit. Sabi niya ay uuwi na raw siya sa Maynila. Hindi na namin siya napigilan. Umalis din siya agad-agad. Bago siya umalis ay binigay niya sa akin yung locket. Sabi niya ay alalahanin ko raw na may multo talaga sa Casa de la Cruz. Nung makaalis na si Kuya Ramil ay tiningnan ko yung locket. May picture nga ng babae sa loob. Pero ang nakapagtataka ay yung picture na nasa likod. Picture ko yun nung bata pa ako. Hindi ko alam kung bakit may ganong picture si Kuya Ramil. Pero naisip ko na baka para sa akin talaga yung locket na yon. Bago umalis si Kuya Ramil ay may iniwan siyang isang bagay kay Kuya Ariel. Isang diary na pagmamay-ari ng kapatid niya. Sabi ni Kuya Ramil ay para sa amin daw yung diary. Nung mabasa ko yon ay nagulat ako sa laman. Puro mga kwento ng multo ang nakasulat doon. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang laman ng diary ng kapatid ni Kuya Ramil. Pero naisip ko na baka ito ang dahilan kung bakit nagalit sa amin yung multo sa Casa de la Cruz. Baka may koneksyon sa mga multo ang kapatid ni Kuya Ramil at siya ang talagang pinaparamdaman ng multo. Kaya lang ay dahil patay na siya ay si Kuya Ramil ang naging target.
Kawawa naman si Kuya Ramil. Siguro ay matatakot siya sa multo habang buhay. Sa wakas natutunan ni Kuya Ramil na hindi lahat ng bagay ay maipapaliwanag ng siyensya. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan minsan ang mga multo ay hindi lang sa lumang bahay naninirahan.